Siya ngayon, habang nasa koma ang kapatid niya, kinuha niya ang kasintahan ng kapatid niya. Tumira siya sa bahay ng pamilya Ford, at naging nobya ni Ginoong Ford. Sayang, matapos mahulog sa koma si Miss Cho, parang naging Buddhist si Ginoong Ford. Ang babaeng ito na mapagplano, talagang ginawa niya ang lahat. Sabi ng lahat, kinuha ko ang kasintahan ng kapatid kong nasa koma. Wala akong pakialam. Dahil 10 taon ko na siyang minahal, si Ethan Ford. Anong problema? Kahit na puro bato ang puso ni Ethan, dapat ay nainitan na yun dahil sa akin. Lauren, gusto kong pakasalan ng kapatid mo. Para lang makita kita araw-araw. Kaya pala, kahit anong gawin kong pagpapakababa para akitin siya. Bilisan natin, bumalik na tayo sa kwarto. Ayaw niya lang akong tingnan. Lauren, alam mo ba, tuwing lumalapit siya sa akin, nasusuka ako. Kaya ang 10 taon kong pagmamahal, ay naging biro lang pala. Hoy, Ma. Hindi na ako magpapakasal kay Ethan. Magpapakasal na lang ako kay Carson Chase. Jaden, ilang taon na ang nakalipas, hinabol ng mga kaaway si Carson, at pinutol nila ang kanyang pagkalalaki. Ngayon, para na siyang buhay na yunuko. Narinig ko, matapos siyang ma-disable, naging napakalala ng kanyang ugali, nababaliw siya at nananakit ng tao ng walang dahilan. Kung talagang pakakasalan mo siya, hindi ba't parang ipinadadala mo lang ang sarili mo sa kamatayan? Ma, para sa akin, kung sino ang pakakasalan ko, ay hindi na mahalaga. Bukod pa riyan, napakalakas ng kapangyarihan ng pamilyang Chase. Makakapagtanggi ba talaga tayo sa kanila? Tara na. Ang pagkahilig ni Young Master Chase sa aking anak na babae, ay tunay na napakalaking swerte. Ang problema lang, ang aking panganay na anak ay kasalukuyang nasa koma. Jaden, at matagal nang nakatakda sa pamilyang Ford. Kasunduan lang naman yan, pwede nating kanselahin. Ito, kung si Miss Jaden, ay payag magpakasal. Ang 6 na dahon na crystal grass na ito, ay magiging isa sa mga handog sa kasal. 6 na dahon na crystal grass, ang maalamat na gamot na iyon, ay may himalang epekto sa mga pasyenteng nasa koma. Tito, talagang may malalim kang pangunawa. Jaden, ano sa tingin mo? Magpapakasal ako. Pakakasalan ko. Ang engagement kay Ethan. Kailangan mo ba akong tumulong para ayusin ito? Hindi na kailangan. Bigyan mo ako ng 10 araw. Talagang aayusin ko ito. Pakitulungan mo ako. Nobya. Pero, kailangan ko pa ring ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ayokong ang puso mo ay may iba pang lalaki. Bibigyan kita ng 10 araw para linisin ang iyong puso. Pagkatapos, ipapahayag ko sa publiko ang ating engagement. Ethan, salamat. Lauren, anak kong mabuti, nagising ka na rin. Lauren. Ethan. Nakikita mo, kapag may kinalaman kay Lauren, kahit ang pinakamatimtim na lalaki, ay magiging baliw para sa kanya. Lauren, naghirap ka. Ethan. Gising na ako ngayon. Paano naman ang engagement mo kay Jaden?
Ethan, ano ang pipiliin mo? Kung ang kapalit ng paggising ko ay ang mawala ka, mas gugustuhin ko pang manatiling tulog magpakailanman. Hindi ka kailanman mawawala sa akin. Eh si Jaden. Pinutol na namin ang kasunduan. Totoo ba yan, Ethan? Hindi ba alam ni Lauren? Sa puso ni Ethan, ikaw lang ang nandoon. Ang galing naman, Ethan. Napakasaya ko. Gising na si Lauren. Dapat masaya ako. Pero bakit nang marinig kong naputol ang kasunduan? Parang nabagabag ako? Ethan. Maghahanda ng isang salo-salo si tatay para sa akin sa loob ng 3 araw. Pupunta ka ba? Oo. Sandali. Bakit mo sinabi sa harap ni Lauren na naputol na ang kasunduan? 3 taon na. Pero hindi ka pa rin nagbukas ng puso sa akin. Ngayong gising na si Lauren, bakit pa ako magpapahiya sa sarili ko? Gagawin ko ang lahat para makabawi kay Lauren. Ano man ang hilingin niyang kondisyon, tutuperin ko. Basta ikaw ay magpakabait, may pagpapatuloy ko ang kasunduan. Ang titulong nobya na gusto mo, may pagpapatuloy kong ibigay sa'yo. Ano ang nagpapalagay sa iyo na magtitiis ako sa kahihiyang ito? Ethan, makinig kang mabuti. Ayaw na kita. Jaden. Huwag mong pagsisihan ito. Anong dala mo? Kung hindi dahil sa gamot na ipinadala ng pamilya Chase, paano kaya nagising? Si Lauren. Ang dami mong isinakripisyo para kay Lauren. At ni minsan ay hindi man lang nagpasalamat. Si Ethan. Gusto niyang makuha pareho. Anong klaseng lalaki siya? Sa tingin ko, salbaha lang talaga siya. Sang-ayon ako. Pero kahit gaano pa kasalbaha si Ethan, hindi mo kailangang pakasalan si Carson. Yung walang kwentang iyon. Ano naman ang masama kay Carson? Sa murang edad pa lang, siya na ang pinakamayaman. May gusto pa akong ipaalala sa'yo. Ayaw kong ang puso mo ay may laman pang ibang lalaki. Bagamat medyo mainitin ang ulo niya, hindi ba pwedeng iwasan ko na lang siyang galitin? Hindi rin naman masyadong maganda. Hindi ba ito yung damit na espesyal kong idinisenyo para kay Jaden? Paano napunta sa iyo? Jaden, sinusuot ko yung damit mo. Hindi ka naman nagagalit, di ba? Kasi kakakagising ko lang, at wala talaga akong oras para gumawa ng bagong damit. Jaden, kakakagising lang ng kapatid mo. Pabayaan mo muna siyang magsuot niyan. Wala akong problema. Jaden, Summer Haze, itong damit na ito, kung hindi mo alam, akala mo para sa akin talaga ito idinisenyo. Sobrang bagay sa akin. Payat na payat si Jaden. Tiyak na hindi niya mapupuno ito. Ikaw. Huwag na lang. Umupo ka. Bakit ang lambot mo kay Lauring iyon? Naiinis na ako. Kahit na asawa sa batas ng tatay ko, ang nanay ko, si Lauren, ay palaging itinuring ang nanay ko bilang kabit at laging pinapabora ng tatay ko si Lauren. Ang nanay ko, sa harap ng tatay ko, ay halos hindi makapagsalita ng maayos. Kung makikipagtalo pa ako sa kanya, baka kapag napakasal na ako sa pamilya Chase, lalong mahirapan ang buhay ng nanay ko. Kung gayon, hindi pwedeng mawala ang kasunduan mo kay Carson. Ay, ang pangalan ng pamilya nila sa kabisera, ay napakasama. Baka maghirap ka kapag napasok ka roon. Pwede naman. Maliban na lang kung ibalik ni Lauren ang 6-petal crystal grass, at isuka niya. Nako, parang hindi talaga pwedeng mawala iyon. Then, Mga kasama. Simula ngayon, si Lauren ang opisyal na mamamahala sa kumpanya ng pamilya Shen. Lahat. Simula ngayon, si Lauren ang opisyal na mamamahala sa ating kumpanya. Maligayang bati. Salamat, Dad. Nangangako ako na pamamahalaan ko ng maayos ang kumpanya. Paano naman si Jaden? May isang maliit na tindahan sa Southside. Dad,
Hindi mo ba sinabi na ang tindahan na iyon ay para magbukas ako ng kafe? Naipagawa ko na ang mga disenyo. Tapos ang isa sa north side. Hindi na kailangan. Hindi ko ito kailangan. Dumating na si Mr. Ford. Jaden, Okay lang ako. Ethan, sobrang masaya ako na dumalaw ka para makita ako. Maligayang paggaling, Lauren. Ethan, ito, napakahalaga nito. Mukhang ang kasunduan ay bumalik na sa wakas sa tunay na may-ari nito. Siya ay palaging nobyo ni Lauren. Natural lang na bumalik siya. Siguro nahihiya na ngayon si Jaden. Ethan, salamat. Basta nagustuhan mo, Lauren. Akala ko hindi ka madyay gising. May ginawa akong kalokohan nung wala sa sarili. Ang resort na ito ay para sa'yo. Ito ang aking kabayaran. Ethan, dahil hindi mo kayang kanselahin. Ang kasunduan, tutulungan kita. Ethan, gago. Nakakagalit talaga siya. Huwag kang magalit. Wala na akong kinalaman sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Sinabi na sa akin ni Dad, gamot ng pamilya show iyon. Pero Jaden, huwag kang umasa na pasasalamatan kita. Sa ilalim ng anino ko ka lang dapat mamuhay, magpakailanman. Tulad noong bata pa tayo. Laruan ko lang ang nararapat sa'yo, yung mga manika kong sawa na. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong ginagawa mo? Jaden, Lauren, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ethan. Huwag mong sisihin ang kapatid ko. Sobra lang siyang nagmamahal sa'yo, kaya inis siya sa akin. Jaden, ano bang nangyari sa'yo? Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Bakit mo binabangga si Lauren? Bakit mo naman naisip na binabangga siya ni Jaden? Malinaw naman na siya ang sumalpok at nasugatan ang binti ni Jaden. Hindi mo ba nakikita? Hindi ako, Ethan. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako. Naniniwala ako sa'yo. Jaden, tulad ng sinabi ko na, kung titigil ka sa pag-target kay Lauren, papayagan kitang pakasalan ng isang Ford. Kung magpapatuloy ka sa pag-aasta ng ganito, kakanselahin ko ang ating kasunduan sa lugar na ito. Magnakaw ng lalaki ng kapatid niya, masyadong masama ka. Oo nga, anong klaseng tao ba siya? Narinig ko nakabit din ang nanay niya. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Ako ang nanalo. Sige, ikaw ang masusunod. Sa'yo at sa ate mo talaga dapat yon. Nakasunduan. Wala akong pakialam dyan. Siguro dahil nasanay na ako, na laging nakakapit siya sa akin, kaya hindi ako makapag-adjust. Ang taong mahal ko, ay palaging si Lauren. Sa handaan ng pamilya show kagabi, si Lauren ang inanunsyong tagapagmana. Mukhang labis na nalungkot si Jaden. Yung kaliit-liit ang yaman ng pamilya Xiao. Bakit pa malulungkot ang isang tao dahil doon? Lahat ng ito, ilipat mo sa kanya bilang prenuptial property. Opo. Jaden, kailan ka kaya makakaalala sa akin? Tingnan mo, gusto mo ba ito? Kung gusto mo, bibilhin ko ito para sa'yo. Sige na, magpakasaya ka naman. Mula ngayon, huwag mo nang isipin, yang hayop na si Ethan. Hindi ko na siya magugustuhan.
Ito, ngayon. Ang daming kalokohan ng mga scam message na ito. Magnolia Heights. Mga villa na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Ang pina ito ay masyadong malaki. Mabibiyak ako nito. Wow, ang ganda ng painting na ito. Ang malas, dito pa tayo nagkita ng 2 peste na ito. Ethan, bibilhin mo ba ito para sa akin? MMHMM. Kami ang unang nakakita nito. Ibigay mo na kay Lauren. Para kay Lauren. Sa anong dahilan? Hindi ko talaga gusto ito. Tara na. Maganda ito. Gusto namin ito. Gusto ko rin ng painting na ito. Huwag mong pilitin. Ethan, gusto ko talaga ito. Pwede mo ba itong bilhin para sa akin? MMHMM. Tara na. Seryoso. Hoy, tingnan mo. Gusto ko rin ito. Gusto ko rin ito. MMHMM. Gusto ko ito. Gusto ko ito. MMHMM. Gusto ko rin ito. Mr. Ford, bibilhin mo talaga lahat ng paintings? Siyempre. Gusto ni Lauren ang mga ito. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Lahat ng ito. Halos ginago ka na nila, at sunod sa Niren ka pa rin. Gusto mo ba akong patayin? Ang art gallery na ito ay regalo sa akin ni Carson para sa kasunduan. Ako ang tunay na boss. Ang galing mo talaga. Ingat! Jaden. Natatakot ako, nahihilo ako. Carson, Huwag kang gumalaw, humiga ka. ayos lang ba yung bata? Ayos lang ang bata. Hindi naman malubha ang sugat ng bata. Mabuti naman. Miss Shaw. Mukhang, gusto mo talagang maging bayani, no? Ano? Wala. Huwag kang umiyak. Heto, Candy. Di ka na malulungkot. Yung lalaking walang ganon, talagang hindi normal, at ang kakaiba pa ng mga sinasabi. CJ. Hello? Jaden, gising ka na. Sobrang kinabahan ako. Buti na lang, si Young Master Chase. Okay lang ako. Yung pagkakasugat ko, hindi mo sinabi kay mama, di ba? 2 araw kang walang malay. Sinabi ko sa nanay mo na nagbiyahe ka. Kaya tandaan mo, mag-post ka ng mga litrato ng biyahe mo. Baka kasi maghinala. CJ, Namimitas ng bulaklak kasama ang minamahal. bakit? Kahit na nagpa siya akong sumuko, masakit pa rin ang puso ko. Mukha nga, Miss Shaw, yung tao sa puso mo. Hindi pa nga nalilimutan. Ginoong Chase, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Magagawa ko talaga yan. Sana nga. Ethan, kailan ka pa nagkaroon ng ganitong hilig? Kahit na mahirap. Ethan, talagang makakalimutan kita. Nanay. 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 Si Lauren ba ang muling nagtulak sa'yo? Hindi naman nangyari yun.
Lauren, bakit mo itinulak ang nanay ko? Sino ang nagsabing kabit siya? Sasabihin ko ulit sa'yo. Hindi kabit ang nanay ko. Pumasok lang ang nanay ko sa pamilya 3 taon. Matapos pumanaw ang nanay mo. Tigil na, tigil na. Pamilya tayong lahat. Pakiusap. Huwag na kayong mag-away. Puta, sino ang pamilya mo? Ikaw, Jaden, anong ginagawa mo? Jaden, anong ginagawa mo? Ethan, Jaden, sinisipa niya ako. Sinabi ko na sa'yo ng higit pa sa 1 beses. Nabibigyan kita ng wastong katayuan. Hindi ka pa rin kontento? Paulit-ulit mong sinaktan si Lauren. Wala ka talagang pag-asang magbago. Hindi ako nagkakamali, di ba? Magkamukha talaga ang nanay at anak na yun. Kung may susunod na pagkakataon, talagang hindi ko na ito palalampasin. hanggang sa sandaling ito, hindi ko talaga napagtanto. Kung gaano ako kainutil. Sa lahat ng mga taong ito. Sa handaan noong araw na yon, ang pangit ng asal mo. Sa pagbubukas ng resort sa loob ng 3 araw, dapat kang dumalo, at tumugtog ng isang piyesa ng musika. Huwag mong ikahiya ang pamilyang show. Nakuha ko. Pasensya na. Jaden, kasalanan ko ang lahat sa pagbibigay sa'yo ng pasanin. Ma, kapag nagpakasal na ako sa dakong huli, ilalabas kita rito. Ethan, gising na ako. Kaya kailan? Lauren, pagbibigyan kita ng husto. Ngunit ang bagay na ito, hindi ko ito mapapayagan. Sinasabi mo bang ang gusto mong pakasalan ay si Jaden? Pumayag akong pakasalan siya. Para makita ka rin araw-araw. Ngayong matagal na akong gising. Bakit hindi mo pa ako tinatanggap o sa halip? Sa loob ng 3 taon na ako ay walang malay. Na-inlove ka na ba kay Jaden? O baka naman, sa loob ng 3 taon na ako ay walang malay. Nahulog ka na ba kay Jaden? Hindi naman. Pagkatapos mabuksan ang resort, isama mo ako sa isang biyahe. Sige, huling-huli na, ihahatid na kita pabalik. Pagkatapos, tayo lang, mag-isa. Hindi ako naniniwalang makapagpigil ka. Wow, ang galing niya. Ito siguro ang pangalawang dalaga ng pamilyang show. Ang galing niyang magpiano. Dapat mag-focus na lang siya sa career niya. Sapat na ang pagiging maganda. Bakit kailangan pang makipag-agawan sa akin ng mga lalaki? Sayang talaga. Dapat ikaw ang magpakasal sa pamilyang Chase. Hindi ba sapat na ang yun-ukong iyon? Bakit kailangan pang makipag-agawan sa akin kay Ethan? Kaya huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Hindi ako nakikipag-agawan sa iyo para sa kanya. Ayos lang ba si Miss Shaw? Huwag kang matakot, tutulungan ka namin. Ethan, Anong nangyari sa kanya? wala naman. Takot siya sa mga insekto mula pa noong bata pa siya. Sumisigaw at nagsisigawan. Ganyan siya palagi. Maraming tumutulong sa kanya. Hindi mo na kailangang intindihin siya. Sumama ka sa akin para tingnan ang fountain. Sige. Nagpapanggap. Tara na. Umalis kayo dyan. Doktor, gamitin ang pinakamahusay na surgeon ng kamay. Dapat mong pagalingin ang kanyang kamay. Gusto kong makapagpiano ulit siya tulad ng dati. Opo, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Assistant Jiang, investigahan mo kung aksidente lang ba itong pangyayari o sinadya. Opo. Jaden, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang kamay mo?
Ikaw ang nagdala sa akin dito. Ginoong Chase, siya pa ang nag-hire para sa iyo, ng pinakamahusay na surgeon ng kamay. Kung hindi dahil sa kanya, ang kamay mo, ay baka hindi na muling makapagpiano. Salamat. Kung hindi, sumama ka na sa akin pabalik sa pamilya Xiao. Ha? Hindi ba't masyadong maaga ito? Ayokong may masaktan ka ulit. Ako. Pag-iisipan ko, sige. CJ, kapag nagdesisyon ka na, tawagan mo ako. Jaden. Sa tingin ko, ang pamilya Chase, ay hindi naman siguro kasindak-sindak gaya ng sabi-sabi. Esan. Ma. Si Papa. At ko. Dinala ni Papa si Lauren para bumili ng yate. Sabi niya, para sa pagbubukas ng resort. Siguro nga dapat na akong umalis. Ang kamay ni Miss Jaden ay gawa ni Lauren. At saka, may nalaman ako tungkol kay Lauren. Pagkatapos nating ikasal, ipadadala ko ito kay Ethan. Hayaan nating mag-enjoy siya sa magandang regalong ito. Opo, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Ang mga nanakit sa iyo, walang makakatakas. Kahit ang password. Ay pinalitan sa kaarawan ni Lauren. Ethan. Talagang napakatapat mo. Ethan, uminom ka ng sabaw. Ethan, kumusta naman ang bestidang ito? Ano yun? Pumunta ako para kumuha ng ilang gamit wala sa bahay. Kasama ko si Lauren. Tumitingin sa mga tindahan sa resort. Huwag kang magulo. Gagawin ko ang sinabi ko tungkol sa kasunduan. Kapag nabayaran ko na si Lauren, babalik ako at pakakasalan ka. Bakit ba ako napakabalisa ngayong araw? Maligayang pagdating, Miss Shaw. Ibigay mo sa akin. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Huwag kang mahihiya. Maligayang pagdating. El Rest Chase. Pumunta ako para kumuha ng ilang gamit. Walang tao sa bahay.
Ethan, Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Jaden? pumunta siya para magpakasal. Ano? Ethan. Ngayon, sa wakas, tayo na lang ang dalawa. Nagpakasal? Kanino? Kay Carson, hindi ba niya sinabi sa'yo? Bakit bigla siyang magpapakasal? May kasunduan pa tayo. Walang saysay ang kasunduan ninyo. Pumayag siyang pakasalan si Carson. Pagkatapos makuha ang 6 na talulot na kristal na damo para pagalingin ako. Wala ka talagang alam. Akala ko tuwing binabanggit mo ang kasunduan. Gusto mo siyang umurong. Ethan, tayo talaga ang para sa isa't isa. Ngayon. Ethan, anong ginagawa mo? Ethan, anong nangyayari sa iyo? Ethan, nakauwi ka na. Ethan, lasing ka. Masama ba ang pakiramdam mo? Gagawa ako ng sabaw para sa hangover mo. Huwag na. Baka sumama ang pakiramdam mo. Wala kang pakialam. Ang ilaw ang sa akin. Ngayon ay mag-iilaw na sa iba? Ethan, anong nangyari? Tungkol sa pagsang-ayon ni Jaden sa kasunduan. Sa pamilyang Chase, bakit walang nagsabi sa akin? Ayaw sabihin ni Jaden. Pinakiusapan niya kaming itago. Ethan. Ayaw mo pa bang pakawalan si Jaden? Malinaw namang sinabi mong hindi mo siya mahal. Siyempre naman. Imposibleng mahalin ko siya. Kung ganun, ngayong gabi. Lauren, bukas, dadalhin kita sa paborito mong Mike Halen restaurant. Okay. Sige. Sayang naman, kung ganito na ang sitwasyon. Huwag mong sisihin kung magiging bastos ako. Tapos na akong maligo. Tapos na akong maligo. Ikaw naman. Hindi pa tayo kasal. Siguro. Sa kwarto ng bisita na lang ako matutulog. Ano, natatakot ka bang kainin kita? Ikaw. Siguro, magbihis ka muna. Tulungan mo akong magpunas. Malapit na tayong ikasal. Itong maliit na pabor na ito. Ayaw mo pang tulungan ako. Hindi naman ganoon. Ano ba kasi? Pasensya na. Ang sakit siguro nito nung naputol. Narinig ko kapag walang kakayahan ang isang tao, lalo silang nagiging manyakis, kaya pala pinapapunasan niya ako. Baka naman, kakaibang fetish ito. Ano ba iyang tingin mo? Gusto mong makita? Hindi, Ano ba kasi? wala akong pakialam dyan. Wala kang pakialam sa alin? Yung sa pagitan ng lalaki at babae.
Anong gagawin mo? Pilay ako. Ano sa tingin mo ang kaya kong gawin? Hindi ka pilay. Ah, Carson, simula nang magpasya akong pakasalan ka. Gusto kong mabuhay ng maayos kasama ka. Malusog ka man o hindi. Hindi. Ako mag-aalala, Carson. Kahit hindi ko masiguro na mahal kita sa ngayon, sisikapin kong mahalin ka. Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Okay. okay. Paalam, Ethan. Jaden, maghihintay ako. Sa kwarto ng bisita ako matutulog. Mukhang ibang-iba siya. Sa mga chismis, Umupo ka. paborito kong pagkain lahat ito. Espesyal ba niya itong inihanda? Ano ng problema? Hindi mo ba gusto ang mga putahen ito? Hindi. Halika. Ganitong payapang kaligayahan. Hindi ko pa naranasan. Sa harap ni Ethan. Ginoong Chase. Dumating na yung gusto mo. Nakuha ko. Oo. Hoy, dadalhin kita sa isang lugar mamayang gabi. Seth. Jaden. Bumalik ka na. Ethan. Baliw ka ba? Nag-iisip ka na naman tungkol kay Jaden. Dapat bang hindi na lang ako nagising? Dapat bang hindi ko sinira ang mga bagay para sa inyong dalawa? Hindi, Lauren. Talaga. Alam mo, mula nung bata ka pa sa swimming pool, iniligtas mo ako, na-inlove ako sa'yo, mahal na mahal kita sa loob ng maraming taon. Dapat kang maniwala sa akin. Ethan, dapat hindi ako nagduda sa'yo. Kaya't alisin na natin ang piyanong iyon. Sige. May mga bakas si Jaden doon. Ayoko nito. Sige. Ethan, gusto ko ito. Ibibigay mo ba sa akin? Hindi naman ito gaanong mahalaga. Ang huling item ay ang Rose of Hearts. Tatawarin ko ito, at ibibigay sa iyo bilang regalo sa kasunduan. Okay. Talaga. Yung isa lang sa buong mundo, ang Rose of Hearts, narinig ko, yung brilyanteng iyon, ay isinuot ng isang prinsesa ng Britanya. Oo. Ethan, ang bait-bait mo sa akin. Siyempre, ikaw ang pinakamamahal ko. Ethan, huwag mong kalimutan, na iniligtas ka ni Lauren noon. Gising na. Hindi mo dapat dahil sa isang walang kinalaman, ay pasesamain ang loob niya. Bakit mo ako dinala rito? Ang susunod ay ang hinihintay ninyong lahat, ang rosas ng puso. Ito nga talaga ang rosas ng puso, nakasisilaw ang kinang. Oo, tignan mo lang, parang panalo na ang pakiramdam. Sino kaya ang makakakuha nito ngayong gabi? Panimulang tawad, 12 milyong yuan. Wow, ang laki ng 12 milyon. Gusto mo?
Ang mahal masyado. Hindi ko yan maisusuot kahit mabili ko. At mag-aalala pa ako sa mga magnanakaw. Hindi sulit. Ayos lang. Kung gusto mo, bibilhin natin. Ayoko nito. Talagang ayoko nito. Wala bang magtatawad? Ang rosas ng puso kaya ang magiging unang item na hindi mabibili ngayong gabi. Oh, ang ginoong ito ay tumatawad. Panimulang tawad, 12 milyong yuan. Hindi ba yan ang CEO ng Ford Group? At sa tabi niya, narinig kong ang nobya ng CEO ay nakoma sa loob ng 3 taon, at ngayon lang nagising. Gumagastos ng malaki si CEO Ford para mapangiti siya, nakakaiinggit. Ethan, salamat sa napakahalagang regalo. Basta gusto mo. Ethan, ganito ka pala. Magmahal. 12 milyon, unang tawag. May iba pa bang gustong tumawad? Mukhang si Ginoong Ford, ang itinalagang may-ari ng rosas ng puso, 1,000. 15 milyon. Puta. Umaasa kay Carson, yang walang kwentang tauhan niya. Nangangahas pang makipagkumpetensya sa akin. Nag-aalok si G. Chase ng 15 milyong piso. May iba pa bang gustong magtaas? Ethan. 20 milyon. 20 milyon, unang tawag. 30 milyon. Kahit gaano pa kalaki ang pera mo, hindi mo kailangang mag-aksaya ng ganyan. Tungkol naman sa akin, ayokong masaya rito ang mga nambubuli sa'yo. Nang ganyan. Sadyang ginagawa ito ni Jaden. Kumakapit siya kay Carson. At hinahamak tayo ng ganyan. Alam ko, gusto mong ipagtanggol ako. Pero itong Rose of Hearts, ayoko talaga dito. Ayos lang. Kung talagang ayaw mo dito, mabibili natin ito at itatapon na lang. Ito ba ang kumpiyansa ng mayayaman? 30 milyon, unang tawag. Hindi pa ako nakakita ng bidding na ganyan. Parang mga Diyos na naglalaban. Bulag ka ba? Si G. Chase yan, ang pinakamayaman sa kabisera. Sino ang manghahamon sa kanya? CEO Ford, kahit na itinuturing siyang bagong elite ng kabisera, kumpara kay G. Chase, malayo pa rin siya. Ano ba ang galing sa pagiging pinakamayaman sa kabisera? Isang walang kapangyarihang walang kwenta pa rin siya. Ethan, gusto ko talaga nito. Subukan mo ulit. 31 milyon. Ano ba ang magagawa kung sinusuportahan ka ni Carson? Ang minamahal mong Ethan, gumastos ng malaki para sa akin. At ikaw, bagay lang na iwanan. Tama na, hindi na tayo magtataas. Ako ang nanalo. 31 milyon, pangalawang tawag. 31 milyon, pangatlo. Wow! Ito ay, nagpapatay sindi ng ilaw. Nagpapatay sindi nga ng ilaw. Hindi ko pa to nakita dati. May nagsindi ng ilaw. Sino kaya ang gumawa niyan? Kailangan mo pa bang magtanong? Si Ginoong Chase yun sigurado. Binibining Jaden, ang nagsindi ng ilaw para sa rosas ng puso. Ating lahat ay, batiin si Binibining Jaden, sa pagkapanalo ng rosas ng puso. Maligayang bati. Maligayang bati. Sa ngayon, kalimutan mo na. Mula ngayon, huwag kang magpadalos-dalos. Gusto mo ba? Ang ibig kong sabihin, nakita mo kung gaano kagalit si Lauren. Hindi ka ba masaya? Puta. Akala mo ba pamilya tayo? Masaya. Eh di sulit na lahat. Mga kasama, ngayong gabi, kahit gaano kataas ang taya ni Seaford, laging mas mataas ng isa ang taya ko. At ako ang magsisindi ng ilaw para sa buong auction. Ginoong Chase, gusto mo talagang kunin ang gusto ng iba. Kasi ikaw, salamin ang turing mo sa perlas. Hindi mo alam ang pagkakaiba. Kahit na marami kang pera, huwag kang mag-aksaya. Ayos lang. Basta gusto mo.
Ethan, dati naman masunurin si Jaden. Hindi ko alam kung bakit siya ganyan ngayon. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Mukhang masaya ka ngayon, Jaden. Ang swerte mo naman, makapag-asawa sa pamilya Chase. Ethan, kontrolin mo ang babae mo. Jaden, kailangan nating mag-usap. Dito mismo sa harap ko, hinaharas mo ang aking nobya. Ito ba ang paraan ng pamilya mo, ng pagharap sa mga bagay? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang aming engagement ni Jaden ay alam ng buong kabisera. Tama. Alam mo yan, alam ng buong kabisera, kaya bakit mo pa dinadala ang babaeng ito bilang magkasintahan? Naisip mo na ba kung malaman ito ng buong kabisera? Wala kaming pag-uusapan ni Lauren. Wala kaming pag-uusapan. Ang aming kasal ay sa susunod na buwan. Kung gusto mong dumalo, malugod ka naming tinatanggap. Jaden, dahil nakikipag-engage ka na sa iba, nakikipag-engage. Bakit ka pa nakikipagkompetensya para sa Roseheart? Sa tingin ko, hindi ka pa nakaka-move on kay Ethan. Sinasadyang kunin ang kanyang atensyon. Mr. Chase, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Napakatuso ng kapatid ko. Mag-ingat ka, baka ka magamit bilang panakot. Magamit bilang panakot ng kapatid mo. Iyon ang magiging pinakamalaking karangalan ko. Kailangan mo ring isipin, kung hindi dahil sa pagbibigay sa akin ng 6-petal crystal grass para mapatahan ako. Sa tingin mo ba ay papakasalan ka niya, isang taong walang pinanggalingan? Ethan, lumampas ka na. Ethan, ayos ka lang ba? Sinuntok mo ako. Ethan, igalang mo ang aking nobyo. Bulag ako noon. Huwag mo akong pilitin na hamakin ka ngayon. Tama si Lauren. Sinasadya mo ito. Maging ang kasunduan, o ang Roseheart, pamamaraan lang iyon para mabawi. Ang gusto ko, Ang kagalang-galang na pamilyang Ford, ang pamilya ninyo, wala na bang pambili ng salamin? ang pagitan namin ni Jaden. Anong pakialam mo, walang kwenta. Sumama ka sa akin. Pag-usapan natin ng maayos. Kung muling mangahas kang bastusin ang nobya ko, hindi ako mag-aatubiling ipabangkarote ang pamilyang Ford. Subukan mo. Ayaw ko na siyang makita. Maaari mo ba akong ihatid sa bahay? Ilseth. Ethan, Ginoong Chase, huwag kang magpaloko sa kanya. Kabit ang nanay niya, kaya hindi rin maganda ang ugali niya. Hindi kita nakuha noon, kaya ngayon kukunin kita. Dapat kang matuwa na talagang, hindi ako nananakit ng babae. At ikaw, Ethan, makinig ka. Noon, dahil iginagalang ko, ang nararamdaman ni Jaden, kaya hindi kita pinansin. Kung magpapatuloy ka ng ganito, dapat mong pag-isipang mabuti kung kaya mo. Ang galit ko, tara na. Jaden. Isang Roseheart lang ang kailangan para baguhin mo ng lubusan ang isip mo. Hindi ka naman ganoon kagaling. Huwag mong alalahanin ang ginagawa niya. Hindi na ako. Nagkakagusto sa kanya. Umalis na tayo. Ano ng problema? Ayaw mo. Parang maliit na goal lang. Paano ko hindi magugustuhan? Hindi lang ako makapaniwala na may gagastos ng ganito kalaki para lang pasayahin ako. Sa ganoong kamahal na halaga. Isang Roseheart lang ay sapat na para baguhin mo ng lubusan ang isip mo, Jaden. Ano yon? Malungkot ka. Iniisip mo pa rin si Ethan? Hindi ko lang inaasahan na ganoon siyang klaseng tao. Para akong nasayang lang ang oras ko sa kanya. Sinasabi ko, lubusan ko ng nilinis ang puso ko. Mula ngayon, ikaw lang ang gusto kong makasama sa kinabukasan. Naniniwala ako sa'yo. Masaya talaga ako ngayon. Salamat, Carson. Kanina mo sinabi. Ano nang tawag mo sa akin? Asawa. Mukhang sige ng Chase. Ay sabik ng magpakasal, at pakasalan ako. Hindi ako. Hindi ka. Ayaw mong pakasalan ako, sino nang gusto mong pakasalan? Si Ethan? Bakit mo bigla siyang binanggit? Si Jay. Hindi ko na siya babanggitin.
Ginang Chase. Ano mang tingin yan sa mata mo? Inaanyayahan mo ba ako? Hindi. Walang pinag-ugatan ba si Carson? Ano? Ikaw, Sus ng kotse. May lakad si Assistant Jiang. Ngayon. May date siya. Mukhang nakita mo na, nasusi lang ng kotse ito. Medyo nabigo ka. hindi naman. Sa totoo lang, sa tingin ko ayos lang, na walang anak. Ayoko talaga sa mga bata, para sa akin, masyado silang maingay. Sa ganitong paraan, palagi tayo mag-i-enjoy bilang mag-asawa. Kung nag-iisa ka, pwede tayong mag-ampon. Narinig ko na ang mga taong may kapansanan ay sensitibo dito. Dapat ba hindi ko ito binanggit sa kanya? Mukhang si Ginang Chase ay may malalim na maling akala sa akin. Kailangan kong talagang ilinaw sa iyo ang isang bagay. Ano? Anong maling akala? Dito ba natin ito pag-usapan? Eksakto. May kasabihan. Ang naririnig mo ay hindi palaging totoo. Ang nakikita mo, ang paniniwalaan mo. Anong ginagawa mo? Huwag, hindi yan. Hindi ka. Hindi ako ano. Hindi ba't kasal na tayo? Bakit pa kailangan ang lahat ng ito? Sabi nila ang seremonya ng paghahandog ay may malalim na kahulugan para sa isang babae. Ang meron ng iba. Dapat meron ka rin. Ang iba, naghahandog sa hapunang may kandila. Pero ikaw, naghain ng kasal sa umaga. Hindi na ako makapaghintay hanggang gabi. Ano nang gagawin ko, Carson? Masaya ako ng sobra, parang maiiyak ako. Kapag kasama mo ako, kahit naluhan ng kasiyahan man yan, hindi ko hahayaang umiyak ka, masasaktan ang puso ko. Salamat. Higit pa sa salamat. Gusto kong marinig mong sabihin ang tatlong salitang yon. Mahal kita. Mahal kong asawa, ang ganda-ganda mo ngayon. Magaling ka lang talagang pumili ng damit. Pagdating dyan, ang dami mong alam. Madalas ka sigurong pumipili ng damit para sa mga babae. Hindi patas yan, sa lahat ng mga taong yon, ikaw lang ang gusto ko. Hindi pa tayo nagkakilala ng matagal, di ba? Mukhang, aking munting boss. Hindi mo pa rin ako naalala. Anong munting boss? Naalala mo ba ang 20 taon na ang nakalipas? Dinala ako ng lola ko sa capital city. Noong panahong yon, kakakamatay lang ng mga magulang ko. Umiiyak ako nang walang tigil sa tabi ng daan. Doon kita unang nakilala, binigyan mo ako ng candy. Naalala ko, sinabi mo sa akin, kainin mo to at hindi ka na malulungkot. Pagkatapos madalas akong inaapi, at palagi mong ipinagtatanggol ako. Ah, ikaw pala yung iyakin. Ah, ikaw pala yung maliit na iyakin. Nandito ako para sa'yo. Walang mga api sa kanya. Takbo! Tumigil ka sa pag-iyak.
Mula ngayon ako na ang boss mo. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Hindi ko talaga makilala. Noon, ang payat at liit mo. Pakiusap madam, magkaroon naman po ng konsiderasyon. Oh. Baliw ba si Carson? Ang tapang ng kilos niya para ibagsak ang Ford Group. Ano ba ang makukuha niya roon? Ginagawa niya yon para ipagtanggol si Jaden. Ang dating nobya mo, hindi na siya. Kasama na niya si Carson ngayon. Para sa isang walang kwenta, ayaw niya sa'yo. Ako ang ayaw sa kanya. Ethan, pwede kang magsinungaling sa akin, pero huwag sa sarili mo. Hindi ako, parang hindi ko nakita kayong dalawa. Tingnan mo ang mga mata ni Jaden. Talagang hindi normal ang mga yun. Ethan, malambot ang puso ng mga babae. Kung wala ng ibang paraan, bakit hindi mo subukang lambingin siya? Magpakumbaba ka ng tapat sa kanya, baka magbago pa ang isip niya. At saka, kapag nakapag-asawa na talaga siya kay Carson, huli na ang pagsisisi mo. Sinabi ko na, si Lauren lang ang minamahal ko. Ayusin mo para sa akin. Sa loob ng 3 araw, gusto kong bigyan si Lauren ng isang grand na seremonya ng pagluhog. Hindi mo naman talaga iniisip na makakaprovoke ito kay Jaden, di ba? Sana balang araw, maaaring bigyan ako ni Ethan ng seremonya ng pagluhog. Kapag sinabi mo ng malakas, nawawala ang magic. At saka, nakatakda na tayo. Hindi na kailangan. Tapos na, eskalado na si Carson at ang grupo niya. Ang stock ng kumpanya natin ay na-short na nila. Ano? Anong nangyayari? Ethan, narinig namin na sa auction. Nasaktan mo si Young Master Chase. Kaya nga, sinasadya niyang gumanti sa Ford Group. Di ba, Ethan? Kakaunti pa lang ang panahon mula nang ipagkatiwala namin sa iyo ang kumpanya. Gaano na ba katagal yon? Nagmamalaki ka. Si Carson ay 1 taong. Kaya mong saktan, i-withdraw ko ang shares ko. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Mag-withdraw ng shares, mag-withdraw ng shares. Huwag. Lahat yan ay hindi pagkakaunawaan. Ang negosyo ay puno ng mga plano at panloloko. Hindi maiiwasan yan. Di ba? Sino pa ang gustong mag-withdraw? Ethan, huwag kang padalos-dalos. Kahit sino pa yan, hindi ko sila pipigilan. Ethan. Mag-withdraw ng shares, mag-withdraw ng shares. Huwag kang umalis. Sige na, ulit. Sabi mo, kung alam lang ni Mr. Ford na ang kanyang driver ay nakikipagtalik sa kanyang asawa sa kanilang bahay, mababaliw kaya siya? Huwag mo siyang banggitin sa akin. Para siyang troso. Ang tagal na siyang hinabol ng ate ko, pero wala. Ang pakikisama sa kanya ay mas masahol pa sa pagiging balo. Ikaw ang mas masigla. Gusto na gusto ka ng mga tao. Lauren. May tumunog. Si Ethan kaya yon. Ethan. Ikaw ba yun? Alam ko namang hindi siya uuwi sa oras na to. Yung mga shareholders ay nagkakagulo ngayon. Sige na, mahal. Suzy, tulungan mo akong imbestigahan ang buong background ni Lauren. Ethan, sasabihin ko na sana sa'yo. Pag alis mo, may nakatanggap ng anonymous na mensahe sa email mo. Ethan, ikaw, kailangan mong maghanda. Sabihin mo, puno ito ng mga litrato ni Lauren. Hindi ko inasahan na itong taong ito na mukhang hindi naman mapanganib ay napaka-wild. Sa pribado, ayon sa impormasyon, noong siya ay naaksidente sa sasakyan at naging gulay. Ito ay dahil kasama niya ang ibang lalaki sa sasakyan. At sobra silang nag-e-enjoy. May mga video pa nga sa loob. Ethan, kung talagang hindi mo kaya, dapat mong tingnan. Hindi ko pa siya nahahawakan. Ha? Oh, bakit may oras kang bumisita? Lolo, ngayon ay narito ako. Para magtanong sa'yo, ano yun? Naalala mo ba yung maliit na babae na nagligtas sa akin sa swimming pool nung bata pa ako? Lauren ba ang pangalan niya?
Maliit na babae. Ano ang pangalan mo? Lolo. Ang apelyido ng nanay ko ay Lan. Siya ay mula sa grupong etnikong Shi. Pwede mo akong tawaging Lanlan. Lanlan? Ano? Lanlan. Lauren. Kaya, mali na mula pa sa simula. Ethan, isang babaeng artista ang bumisita sa paaralan ngayon. Landin ang apelyido niya, at galing siya sa grupong Shi tulad ng nanay ko. Anong pagkakataon? Paumanhin. Hindi na kita istorbo. Mali. Mali ang lahat. Anong nangyari, Lolo, kung hahayaan kong ang taong mahal ko ay magpakasal sa iba at masaktan? Ano ang dapat kong gawin? Tanong pa ba yan? Siyempre, dapat mong subukan ang lahat para bawiin siya. Tama ka, Lolo. Kukunin ko na ang aking mga gamit. Pero natatakot ako na ang ilang pagkakamali ay panghabang buhay. Ngayon, 4 na shareholder ang nag-announce ng kanilang pag-alis. Malaki ang naging lugi natin. Kung magpapatuloy ito, talagang kailangan na nating ideklara ang pagkabangkarote. Mag-iisip ako ng paraan. Itong si Carson ay talagang baluktot tulad ng sabi-sabi. Walang humpay siya sa paghabol sa atin. Oo nga pala, sa resort, nalaman mo na ba kung bakit nasugatan si Jaden? Nalaman namin. Na-tamper ang surveillance system. Napanood ko ang na-restore na video. Si Lauren yun. Ano nang dapat nating gawin? Hindi kami makapagdesisyon. E di, sabay na tayong pumunta. Pero ang dami mo namang trabaho. Paano ka magkakaroon ng oras para sa akin? Hoy, syempre naman alam ko kung alin ang mas mahalaga. Ang asawa ko ba o ang karera ko? Ikaw ba ay isang tangang nahulog sa pag-ibig? Ano ng problema? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Gustong gusto ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Nang ganito lagi. E di, tanungin kita, may gantimpala ba? Anong gantimpala? Sa liwanag ng araw. Ginoo. Nandito si Ethan. Gusto niyang makita si Binibining Show. Papaunahin ba natin siya? Hindi. Sabihin mo sa kanya, umalis siya. Opo. Ginoong Ford, hindi mo na kailangang maghintay pa. Hindi ka napupuntahan ni Binibining Show. Ang mga gawain ko ay hindi nangangailangan ng pamamahala mo. E di, maghintay ka na lang. Jaden, hindi ako naniniwalang ganyan ka kababaw. Masakit ba ang puso mo? Masakit ba ang puso mo? Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi. Pero pagkatapos ng lahat, 10 taon mo siyang minahal. Ayoko lang na masyado siyang mahirapan. At ayoko rin na maapektuhan ka niya. Kung ganon, papagulpiin ko siya, para hindi ka na niya guluhin pa. Ang pamilya Ford, kahit hindi kasing lakas ng pamilya Chase, kilala pa rin sa mga nasa kapital. Huwag para sa akin, gumawa pa ng gulo. Pero, CJ, 3 minuto, papaalisin ko siya, okay? okay. Hintayin mong bumalik ako. Jaden. Jaden. Ethan, umuwi ka na. Jaden. Sa wakas, nalaman ko na ang lahat itong mga nakaraang araw. Ikaw ang mahal ko. Mali na mali ako noon. Jaden, mapapatawad mo ba ako? Jaden,
Alam ko ang lahat ng nagawa ko noon. Nasaktan ka. Mabibigay ko sa'yo ang lahat na nasa pangalan ko. At, Ethan, magbabayad ako sa'yo. Basta mapatawad mo lang ako. Pwede kong Sir-an si Lauren. Kahit ano, basta masaya ka. Pwede kitang pakasalan. Ako, Ethan, Jayden. Sabihin mo, makinig ako ng mabuti. ang gusto ko, nasa kin na. Hindi mo siya mahal, di ba? Mahal mo ako ng 10 taon. 1 buwan mo pa lang siya kilala. Hindi mo pwedeng mahalin siya. Hindi mo pwedeng mahalin siya, di ba? Hindi. Mahal ko siya. Ethan, mahal ko siya ngayon at mamahalin ko siya sa hinaharap. Kung may susunod na buhay, mamahalin ko pa rin siya doon. Imposible. Gagawin mo ang lahat para sa akin. Ang pag-agaw sa Rose Heart para lang galitin ako. Alam ko ang lahat. Jayden, bumalik ka sa akin, okay? Noon sa ospital. Hawak-hawak mo ang kamay ni Lauren. Ginagawa ang ginagawa mo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Ethan, walang tama o mali sa pagmamahal sa isang tao, simula at wakas lang. Ethan, umuwi ka na. Kung nararamdaman mong may kasalanan ka sa akin, huwag mo nang gawing mahirap para sa akin. Ayokong magkamali ng akala si Carson. Masasaktan ako ng labis. Tatlong minuto lang, di ba? Hindi ako lumagpas. Kanina lang. Natakot ako ng sobra. Natakot sa ano? Dati. Masama ang trato sa iyo ni Ethan. Nawalan ka ng tiwala sa kanya, at ang pagpili sa akin ay normal lang. Pero ngayon, na bumalik siya para makiusap sa iyo. Hindi ako sigurado kung magsisisi ka. Kung nagsisi ako, hahayaan mo ba akong sumama sa kanya? Kung pagsisisihan ko man ito, hahayaan mo ba akong sumama sa kanya? Pasensya na. Nasaktan kita. Hindi naman masakit. Hindi mo pa nasasagot. Ang tanong ko, Hindi. Pero papatayin ko siya. hindi mo gagawin yan. Madam, hindi mo ba narinig ang reputasyon ko? Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakikita ng aking sariling mga mata. Pagkatapos ng napakaraming araw na magkasama, ang nakita ko lang ay mahal mo ako. Inaalagaan mo ako. At iginagalang mo ako. Kaya hindi mo gagawin yan. Kung sakaling gagawa ako ng ganoong kalokohang desisyon, tiyak na hahayaan mo akong umalis. Ako. Pero hindi ako aalis. Mananatili ako sa iyo, Carson. Ethan, bakit ka ganyan nabasa? Huwag mong basahin ang damit mo. Ethan, maghihintay ako sa kwarto. Matulog ka muna. Huwag mo akong hintayin. Ethan, anong problema? Bukas ng gabi, alas 7. Sa Imperial Hotel. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Talaga? Ethan, tapos na tayo. Mahal ko siya ngayon, at mamahalin ko pa siya sa hinaharap. Kung may susunod na buhay, mahal ko pa rin siya sa buhay na iyon. Jayden. Ako mismo ang nagpawala sa'yo. Tama ba? Bakit? Alam kong ikaw ang taong tunay kong minamahal. Jayden. Paano kita muling mapapanalunan?
Oh. Bihira ka lang umuwi sa bansa, Boss Young. Hindi mo naman ako makakalimutan. Ang iyong matalik na kaibigan, di ba? Siyempre hindi, masyadong alerto ang mga kaaway ko. Hindi ako nang ahas na umuwi, pero kamakailan, hamupa na ang mga gulo. Kaya agad-agad akong pumunta rito para hanapin ka. Ganito ang gusto ko, nitong mga nakaraang araw. Bilang isang asawang napapabayaan. Sawa na talaga ako. Padadalhan kita ng address, pabayaan mong alagaan ka ng kapatid mo. Hindi sa mga susunod na araw. May sorpresa raw si Ethan para sa akin. Napakabuti niya. Ethan, mamayang gabi. Pupunta ako sa silid-aralan. Ang tawag sa'yo'y walang kwenta, ay isang papuri pa. Ethan, Pumayag na akong pakasalan ka. Huwag kang gumawa ng hindi kailangan. Ethan, nakikiusap ako. Huwag kang umalis. Ito ang aking parusa. Dapat ayos lang. Parang hindi nakasing, kagalaw ng mga daliri ko tulad ng dati. Ayos ka lang? Bakit ka bumalik? Hindi ba't sinabi mo na may pulong na emergency? Walang pulong na mas urgent. Kaysa sa'yo. Halo, agad na ipatawag ang pinaka-autoritatibong mga doktor ng Capital City para magkonsulta. Oo, Talagang ayos ako, hindi na kailangang mag-alala ng ganyan. Kailangan natin. Talagang pagagalingin ko ang iyong kamay. Dahil gusto kong marinig kang maglaro nito sa iyong sarili balang araw. Elenan, CJ, nakita ba ni Ethan ang mga video na yon? oo. Nagpadala pa siya ng mga tao para imbestigahan ng mga video sa resort. At malamang alam na niya na nasaktan ni Lauren ang kamay ni Madam. Alam niya na si Loren ang may kagagawan. At naglakas loob pa siyang mag-propose. Alam niyang si Loren ang may gawa. At naglakas loob pa siyang mag-propose. Siguro nga, sobrang mahal talaga niya si Lauren. Kung ang kamay ni Jaden ay maaaring gumaling ng lubusan o hindi. Pababayaran ko sa kanila ng 100 beses. Opo. Ginoong Chase, hindi naman malubha ang sugat sa kamay ni Madam. Sa wastong pagsasanay sa rehabilitasyon, tiyak na babalik ito sa normal. kita mo. Sabi ko sa'yo, okay lang ako. Sige, doktor. Ayusin mo na ang plano sa rehabilitasyon. Opo.
Alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero talagang ayos lang ako. Sinabi ng tatay mo na mamayang gabi, magpo-propose si Ethan. Isasama kita. Ngayong gabi, magpapakasal si Ethan. Sinabihan ako ni Ginoong Shaw na isama ka, para magkasama tayong dumalo. Ayos lang. Kung ayaw mong pumunta, pwede mo namang tanggihan. Pupunta pa rin ako. Kung hindi, tiyak na pag-iinitan niya ang nanay ko. Paano kung ganito, isama na natin dito si nanay, para tumira kasama natin. Ayaw niyang umalis. Ilang beses ko na siyang kinumbinsi nitong mga nakaraang taon. Pero ayaw talaga niyang umalis. Nasa puso pa rin niya si tatay. Kung hindi niya titiisin si Lauren ng ganito katagal. Ethan, Lauren, ipagkakatiwala ko na siya sa iyo mula ngayon. Dapat mong alagaan ng mabuti. Pupunta ba si Jaden? Dapat papunta na siya. Sige, aasikasuhin ko na po, Ginoong Shaw. Sige, mauna ka na. Huwag mo kaming alalahanin. Sige na. Nanginginig ang kanang talukap ng mata ko. May mangyayari kaya? Tigilan mo ang pagsasabi ng mga malas na bagay. Dali, tawagan mo si Jaden. Bakit wala pa siya? Huwag mong isiping dahil kasama niya si Carson, ay pwede na niya akong tratuhin ng parang wala. Si Carson ay hindi kailanman nagpapakita sa publiko. Pagkatapos makipagkasundo kay Jaden, palagi siyang nagpapakita sa mga sikat na okasyon. Ito ba ay paboritismo? May kaibigan ako sa real estate. Noong nakaraan, bumili si Carson ng ilang mga property. Luxury Villa, Sky City, Blooming Garden. Lahat ay nakarehistro sa pangalan ni Jaden. Kung ikaw ay yumuko sa anumang direksyon, para makahanap ng asawang tulad ni Carson, Pangarap lang. Kaya hindi iyon pandaraya, ito ay totoo. Siyempre, totoo ito. Ang laki ng usapan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sasabihin ko sa iyo sa susunod. Wala nang susunod. Hindi Carson. Ang palitan mo, hindi ba iba ito sa akin? Ginang, kung patuloy kang titingin sa akin, nang may ganoong paghanga sa tingin, natatakot talaga ako na hindi ko mapipigilan ang sarili ko, sa harap ng lahat ng mga tao, at halikan ka ng malakas. Hinahamon mo ako. Narito na ako, Ginang. Oh, G. Chase, nandito ka na. Ma, mukhang inalagaan ka ng mabuti ni G. Chase. Medyo tumaba ka. Tama na yan. Sa ganitong masayang okasyon, huwag kang magpahiya dito. Tito, medyo nakakintimidate ka. Hindi naman sa natatakot ako na siya ay makasira ng kalooban ng lahat dito. Ha ha ha. Lumabas na si Zackyam. Mukhang hindi na napigilan ni Zack. Dapat ba nating ihagis ang lambat ngayon? Huwag magmadali. Hindi pa namin lubusang naipon ang ebidensya. Unahin muna natin si Lauren. CJ. Ethan, ayaw kong bigyan ka ng dangal. Mahal, Sino yan? nandito ako. Anong ginagawa mo rito? May nakakita ba nito? Oh, nag-aksaya ka lang ba ng 3 taon sa ibang bansa para magtago? Walang nakakita. Di ba sinasabi ko sa'yo ang tungkol sa gabi na ito? Ang impatient mo. Yan ang nakakapagpasabik nito. MS, so, handa ka na ba? Naghihintay na sila sa chapel. Nandito na ako. Dapat kang magmadali. Tatawagan kita mamayang gabi. Nakakasira yan ng mood. Jaden. Sa huli,
Talo ka ng lubusan. Susunod, ipapakita ko sa'yo kung paano yung lalaking pinakamahal mo ay luluhod sa harap ko. Hoy, bakit huminto? Pangalawang anak siya ng pamilya Shaw. Dati siyang nobya ni G. Ford. Hindi ba siya nagbago ng isip, at ngayon, ang kapatid na ang gusto niyang pakasalan? Ewan ko. Ah, Lauren. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang nasa puso ko. 3 taon kang nasa koma. At 3 taon kitang inalagaan. Pagkatapos mong magising, gusto kong ibigay sa'yo ang buong mundo, ng harapan. Pakakasalan mo ba ako? oo, gusto kitang pakasalan ngayon din. Oh. Ethan, anong ginagawa mo? Ito, hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilya Shaw? Walang hiya. Talagang walang hiya. Walang hiya. Talagang walang hiya. Sobra na ito. Patayin mo na. Patayin mo lahat. Ano pang hinihintay mo? Bilisin mo. Nagawa mo, pero ayaw mong makita ng lahat. Ethan. Ethan, makinig ka sa paliwanag ko. Huwag mo akong hawakan. Ethan. Ito. Peke iyan. Photoshop lang iyan. May nag-set up sa akin. Oh, Ethan. Kilala ko ang ugali ni Lauren. Hindi niya kailanman gagawin ang isang bagay na walang puso. May malaking pagkakamali dito. Ethan. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Maniniwala sa'yo? Lauren. Nakita ko ng sarili kong mata. Kayo ng driver sa kwarto. Misunderstanding din ba ito? Ay, Kung akyat ka ngayon doon, ang ginawa ni Ethan ay para lang walang kwenta, di ba? Ang ibig mong sabihin, si Ethan, alam na niya ang tungkol sa sitwasyong ito. Pero inayos pa rin niya ang seremonyang ito ng pagpapakasal. Lauren, handa akong pakasalan siya para lang makita kita araw-araw. Nababaliw ka na. Ethan. Pwede mo bang patayin muna ang video? Live broadcast ito. Kahit nagalit ka sa akin. Hindi mo ako pwedeng sirain ng ganito. Ay, Pwede kong palampasin ang lahat ng ito. Malinaw na alam mo na noong bata pa ako, si Jaden ang nagligtas sa akin. Pero kinuha mo ang pagkakakilanlan niya, at tinamasa mo ang aking pagpapalugod. Lauren, karapat-dapat kang mamatay. Mukhang ang aking munting boss ay may iniligtas noong bata pa siya na hindi lang ako. Ano nang sinasabi mo? Ano nang ibig mong sabihin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mamayang gabi pag uwi natin, magkakaroon tayo ng magandang pag-uusap tungkol dito. Ethan. Bitawan mo ako. Oh, kahit na may nagawang mali si Lauren, hindi ka dapat maging padalos-dalos. Dapat hindi ipinagkakalat ang kahihiyan ng pamilya. Ay, Ethan. Ay, Ano ba ang gustong gawin ni Ethan? Talagang nababaliw na siya. Huwag kang mag-alala, hintayin natin at tingnan. Masakit ba? Ethan. Malapit nang mabali ang kamay ko. Ginamit mo ang takip ng piano para mabali ang kamay ni Jaden. Naalala mo bang masasaktan din siya? Ethan. Kaya ngayon, nandito ka para mag-higanti sa babaeng yun, si Jaden, di ba? Tama na. Ethan. Anong gusto mo? Jaden, alam kong kasalanan ko. Naghiganti ako para sa'yo. Maaari mo ba akong patawarin? Trabaho ng pulisya ang humusga kay Lauren. Hindi sa'yo ang karapatang magpatupad ng hustisya rito.
Jaden. Ayaw ko sa pekeng kabaitan mo. Umalis ka na. Jaden, hindi mo pa rin ako patatawarin? Sa puntong ito, hindi mo pa ba naunawaan? Ang dahilan kung bakit ako binuli ni Lauren ay dahil sa ugali mo. Ngunit sa huli, dahil din sa pagtatangi ko sa'yo, ang nagbigay sa'yo at kay Lauren ng karapatang bulihin ako. Ngunit ang pagpapatawad ko sa'yo ay hindi na mahalaga. Masaya na ako kasama si Carson ngayon. Mula ngayon, huwag mo na kaming gambalain. Tara na. Jaden, tama ka. Bulag ako ng husgahan kita. Ako ang Samira ng puso mo. Ako ang dahilan kung bakit nawalan ka ng kamay. Babayaran ko ang lahat ngayon. Ethan, baliw ka ba? Pasensya na. Ethan, tigil na yan. Ginoong Sho. Ethan, kahit durugin mo pa ang dalawang kamay mo, hindi na tayo magiging tulad ng dati. Ayoko nang manood. Umalis na tayo. Ay, umalis na siya. Kahit ganun. Hindi mo pa rin ako mapapatawad? Ginoong Sho. Sin Ian, nagkamali ako. Mali ako, pakawalan mo ako. Ibalik mo sa akin si Jaden. Ibalik mo siya. Tigil. May paparating, may tumawag ng pulis. Okay na ngayon, nag-init lang ng sobra ang ulo ni Tito. Magiging okay siya pagkatapos magpahinga. Lauren. Tinawagan ko na ang pulis. Dapat okay si Lauren. Kailan pa naging ganito ang batang ito? Kailan pa siya naging ganito? Ang kamay mo. Ganyan na talaga si Lauren. Ang kayabangan at pagiging mapang-ari niya ay direktang konektado sa iyo. Pagkiling at pagpapalayaw. Malinaw na ang nanay ko, ang iyong legal na asawa. Pero tinawag niyang kabit. Alam mo ba kung gaano katagal na tiniis ng nanay ko? Ma, hindi mo na kailangang ipagtanggol siya. Dahil masyado kang mahina. Kaya ka laging inaapi. Kapag gumaling ka na, maghiwalay na tayo. Matanda na tayo. Ikaw, gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Dati, laging gusto kong mabigyan si Jaden ng kumpletong pamilya. Kaya pinagtiisan ko. Ngayon, may nakilala na siya na magmamahal ng maayos sa kanya. Tita, karangalan ko po yon. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalala na walang mag-aalaga sa kanya. Maghiwalay na tayo. Kahit maghiwalay tayo, hindi ka makakakuha ng kahit ano, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Wala akong gusto. Handa akong umalis ng walang dala. Bukod pa riyan, yung pera sa bahay. Hindi mo ba lahat ibinigay kay Lauren? Ma, sinusuportahan ko ang paghihiwalay ninyo. Pero legal kayong mag-asawa. Ang nararapat sa nanay ko, dapat walang mabawas na kahit isang sentimo. Ikaw, Gaya ng inaasahan sa pamilya Chase. Pagtingin pa lang sa mga kasangkapan dito, halatang napakamahal. Ma, bakit hindi ka na lang sumama sa amin ni Carson? Mas magiging maayos ang lahat. Bakit mo gustong bumalik sa inyong probinsya? Napakalayo ng rehiyon ng Shi mula sa kabisera. Hindi mo ba ako namimiss? Siyempre, namimiss kita. Pero sinabi mo sa akin noon na dapat kong mabuhay para sa sarili ko. Mula nang ikinasal ako sa tatay mo, hindi na ako nakabalik sa Shi. Kaming mga babaeng Shi ay kilala bilang mga inapo ng Phoenix. Mataas ang aming estado, kami ang kumukuha ng manugang na lalaki, hindi kami pinapakasal palabas. Ganito ang naging buhay ko. Isang kahihiyan ito sa angkan ng lan ng Shi. Ma, huwag mong sabihin yan. Sa lahat ng mga taong ito, lagi mo akong ipinagtatanggol. Ikaw ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Eksakto. Tita, pakiusap huwag pong ganyan. Tingnan niyo kung gaano kayo kagaling. Magpalaki kay Jaden. Carson. Matigas ang ulo ni Jaden.
Kapag nagpakatotoo siya sa isang tao, tapat na tapat siya roon. Huwag mo sanang sasaktan ng puso niya. Tita, huwag kang mag-alala. Ako si Carson, nanunumpa. Sa buhay kong ito, hindi ko sasaktan si Jaden. Umiyak ka agad pagkatapos kong manumpa. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Kung may trabaho ka, asikasuhin mo na. Huwag mo kaming alalahanin. Ay, tita, kayo na lang ang mag-usap. Sige. Ma, Nakaligtas si Zack, pero sinusundan siya ng mga tauhan natin. Nahanap nila ang kublihan ng kriminal niya sa probinsya. Pasok tayo. Opo. Hello. Tumpak ba ang impormasyon? Kumpirmado. Ano yon? Sa ilang araw, Babalik sina Carson at Jaden sa Lingcheng para sa kasal nila. Ling Cheng. Hindi ba dyan ka, nagtatago sa probinsya? Tama, mukhang ngayon. Pati langit ay tumutulong sa akin. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko napatay si Carson, nasugatan ko lang siya. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi na muling. Aalis sa Lingcheng ang 2 yun. Gusto ko ring sumama. Gusto kong ako mismo ang pumatay, sa putang inang si Jaden. Ha? Kung gayon, kailangan mong. Tiyaking masaya ako. ito nga pala. Ang bayan ng nanay ko. Gusto ko ito. Kung gusto mo, madalas kitang dadalhin dito. Talaga? Siyempre naman. Basta gusto mo, walang imposible. Hi, Carson. Mahal kita. Nandito pa si Assistant Jayang. ako. Ayos lang. Huwag mo siyang pansinin. Tumahimik ka. Nandito na sila. Ha 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 ha. Ay nako. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, andito ako para kunin ang buhay mo. 3 taon na ang nakalipas. G-Chase, galit na galit pa rin. Sayang, dito ka babagsak ngayon. Ganoon ba? G-Chase, alam kong magaling kang lumaban. Kahit gaano ka kagaling, isa ka lang. Sa lugar na ito, lahat ito, sakop ko. Kung sisigal lang ako ng 1 beses, libo-libo kong mga kapatid ang daragsa. Sa tingin mo makakatakas ka pa? Carson. Ano nang nangyayari? Ayos lang, huwag kang matakot. Haha, binibining show. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Zack, 3 taon na ang nakalilipas. Ako mismo ang nagpahamak sa asawa mo. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Zack, ayos ka lang ba? Carson, nasa pinto mo na ang kamatayan. Ano tang lakas pa ng loob mong magmalaki? Sabihin ko sa'yo, lumuhad ka sa harap ko ngayon. Magmano ka ng 3 beses. Baka pag-isipan kung pakawalan ka. Zack. Akala mo karapat-dapat ka. Sige. Kung ganun ka gusto mong mamatay, ay gay-grant ko na ang hiling mo. Mga tol, walang kamera sa paligid. Bugbugin nyo yan hanggang mamatay. Oo. Puta, mamatay ka. Teka, Kapag hinawakan niyo ako, tatawag ako ng pulis. okay lang, huwag kang matakot. Zack, sinasabi ko sa'yo, kung magsusurrender ka ngayon, baka makulong ka ng habang buhay. Ha ha ha. Sumurrender? Sinasabi ko sa'yo, ako ang batas dito sa Lingcheng. Atake. Ginoo, handa na po ako. Harapin nyo. Lumabas ka. Tigilan mo na yung pagpapanggap. Sinasabi ko sa'yo. Zack, ang daming tao. Ito, Mga tao mo. Sabi ko sa'yo, hindi kita hahayaang mapasok sa panganib.
Carson, ang galing mo. Imposible ito. Paano mo ito nagawa? Zack, sinasabi ko sa'yo. Nakabantay ako sa iyong teritoryo ng ilang panahon. Ang dahilan kung bakit hindi pa kita inatake ay para durugin kayong lahat ng sabay-sabay. Arestuhin silang lahat at ipaalam sa kanila kung ano ang pakiramdam ng maging pilay. Dalhin niyo sila. Oo. Bitawan mo. Jaden. Jaden, nagkamali ako. Kapatid mo ako, pakiusap, pakawalan mo ako. Jaden. Jaden. Alam ko na, sister pa rin ang tingin mo, sa akin, hindi ba? Pero ikaw, sister, nandito ka ngayon para patayin ako, hindi ba? Kung madali kitang pinatawad, hindi ba'y magmumukha akong tanga? Dalhin niyo siya. Hindi, Jaden, nagkamali ako, pakawalan mo ako, Jaden. Carson, ano nang nangyari ngayon? 3 taon na ang nakalipas. Nadiskubre ko ang pandaigdigang drug trafficking ng pamilyang Young. Dahil napakalakas ng pamilyang Young, hindi ako nag-aksyong padalos-dalos. Kaya nagpanggap akong nasugatan para bumaba ang kanilang bantay. At pagkatapos, sa ngalan ng paghabol sa kalaban, harap-harapan ko silang pinagipit. Tama. Nitong mga nakaraang taon, marami ng mga kuta ng pamilyang Young ang winasak ng binata. Ito na ang huling teritoryo ng pamilyang Young. Mula ngayon, ang pamilyang Young ay tuluyan ng mawawala sa kabisera. Kaya, ikaw ba, ang desisibong Carson? O ang iyakin kong baby? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Nandito pa si Assistant Jayang. Bulag po ako, ma'am. Ikaw, Ma'am, bakit ang pula-pula ng mukha mo? Baka naman si Ma'am ay may espesyal na pangangailangan. wala akong ganyan. Ayos lang, kahit anong pangangailangan mo, kayang-kaya kong punan. Tara na. Ikaw, Umalis na sila. Ang magiging master ng piano, Miss Jaden. salamat. Kumusta? Matagumpay ba ang konsyerto? Ang galing. Sa curtain call, maraming tao ang pumalakpak sa akin. Sayang, hindi ako nakapanood. Abala ka sa trabaho. May iba pang pagkakataon. Tara na. Akin na. Naghanda ako ng candlelight dinner. Magdiwang tayo. Salamat, mahal. Ano nang tawag mo sa akin? Ano nang tawag mo sa akin? Kung hindi mo narinig, kalimutan mo na. Sabihin mo ulit. Asawa. Jaden, putang ina mo, mamatay ka. Binata Ginoo, si Lauren, ay sinalo na ni Disho. Mag-ingat kayo. Carson, bilisan mo, magmaneho ka. Ingat! Mamatay ka, Jaden.
Jayden. Carson. Kotse iyon ni Ethan. Naging sulit ba? Nailigtas ka nito. Sulit ito. Ethan. Kung hindi ka sana dumating, hindi sana tayo nagkaproblema. Pero hindi sana namatay si Lauren. Para siyang bomba de oras. Kailangan siyang aksyonan sa bandang huli. Ethan. Wala ka talagang puso. Ito na ang huling magagawa ko para kay Jayden. Isipin mo na lang na pangarap ko ito. Paumanhin. Pasensya na talaga. Na na-disappoint ka sa pag-ibig na napakaganda. Lumipas na iyon. Kailan ang kasal? Sa susunod na buwan. Sana'y maging masaya kayong dalawa. Evenev. Tara na. Evenev. Madam Jayden. Ang galing ng chemistry ninyo ni Ethan. Nagsiselos ka ba? Salamat. Ano ng problema? Hindi ba pwede? Uwi na tayo. Babawi ako sa'yo. Mga sanggol na nanonood sa screen. Ako ay mula sa isa sa 56 na pangkat etniko, ang pangkat etniko ng Shi. Hindi ko inaasahan na ang nanay ko ay magiging isang ambasador ng Intangible Cultural Heritage. Kahit ang mga opisyal na channel ay nakikipag-ugnayan sa kanya, masaya ako para sa kanya. Nakahanap na ang nanay ng sarili niyang direksyon sa buhay. Maganda iyon. Matagal nang magaling si tita. Kaya hindi katakataka na napalaki niya ang isang napakahusay na anak na tulad mo. Carson. Bago ang kasal, gusto kong bisitahin si Papa. Sige, sasamahan kita. Evenev. Narito sa loob. Ang mga ari-arian ng pamilya Shaw. Hatiin ko na ang mga ito. Kalahati para sa iyo, at kalahati para kay Jayden. Natatakot ako kung ibibigay ko sa kanya ng direkta. Baka hindi niya tanggapin. Kaya tulungan mo akong ibigay ito sa kanya. Ayaw mo ba ng para sa'yo? May nakalana akong pondo para sa aking pagreretiro. Napakabait na anak talaga ni Jayden. Paminsan-minsan, dumadalaw siya sa akin. Mabait nga talaga si Jayden. Ano man ang mangyari sa pagitan nating mga matatanda, ikaw pa rin ang kanyang ama. Nakakalungkot lang. Hindi ako naging isang karapat-dapat na ama. Siya nga pala. Napanood ko ang iyong live stream. Magaling ang iyong ginawa. Binabati kita. Salamat. Paki-welcome po ang bride. Narito na ang bride. Ang ganda niya. Napakaganda. Talagang kahanga-hanga. Parang diwata na nagmula sa langit.
Ako, si Carson. Ako, si Jaden. Kusang loob naming tinatanggap ang isa't isa bilang mag-asawa. Sa kasaganahan man o kahirapan, Sa kalusugan man o karamdaman, sa kabataan man o katandaan, sasamahan natin ito ng magkasama, lumalago sa pagmamahalan, at mananatiling tapat sa iyo. magpakailanman. Jayden, sa buhay na ito, ituturing kitang asawa ko.